Good day. So we are here to discuss cost behavior. So the outline of our discussion, we will talk about obviously the behavior of a cost. Pag sinabi nating behavior, kung ano yung nangyayari sa kanya kapag nagbabago yung aktibidad ng isang business. Siya ba ay ito bang cost na ito ay tumataas or bumababa? So meron tayong 5 cost behavior na pag-uusapan. Una dyan, fixed cost. We also have variable costs, semi-variable costs, mixed costs, at step costs. So before we proceed with our discussion, I want you to familiarize yourself with this graph kasi gagamitin natin to all throughout this discussion, itong graph na to. Yan. So alam natin na yung graph, meron siyang dalawang axis. Yung nasa baba, the horizontal axis, we call it the x-axis. So dito sa ating discussion, yung x-axis, yung independent variable, di ba? Yan yung gilalagay dyan. Ang ilalagay natin dyan ay yung level of activity. Okay? Or yung tinatawag nating cost driver. Okay? So, pag sinabi naming cost driver, siya yung dahilan kung bakit tumataas or bumababa ang cost. Okay? So, halimbawa, ng example ng cost driver, sa bahay na lang, yung kuryente. Bakit tumataas ang kuryente? Kasi, ang cost driver niya, yung kilowatt hours na kinokonsume ng mga nasa bahay. So, that's how we define cost driver. Cost driver, siya yung nagiging dahilan ng pagtaas or pagbaba ng isang cost. So, yung cost driver, dito natin siya ilalagay sa X axis ng ating graph o yung horizontal axis. Samantalang doon naman sa y-axis dito, yan, doon natin ilalagay yung total amount of cost ng expense na ina-analyze natin. So again, familiarize yourself with this graph. Dito sa baba, yung cost driver, yung dahilan kung bakit tumataas o bumababa ang isang cost. At dito naman sa y-axis, yung total amount of cost. So let's now proceed. So fixed cost. Let us first define what is a fixed cost. Okay, a fixed cost or fixed costs are constant in total as the level of activity changes. So, nakita mo dyan, naka-highlight yung salitang constant. So, itong fixed costs, kahit tumaas o bumaba ang activity or yung cost driver, hindi nagbabago yung total niya. Okay. I want you to read this example silently. O, ayan. So, ang pinag-uusapan natin dito, yun daw sweldo ng isang sekretary ng law firm. So, ang usapan nila or kontrata nila, makakatanggap siya ng 10,000 monthly regardless of the number of clients. Ibig sabihin, yun na talaga yung sweldo niya kahit ilang kliyente pa ang mapaglingkuran ng law firm. So, tingnan natin yung table at graph para dito sa cost na ito, yung pasweldo doon sa secretary. So, doon sa kaliwang bahagi ng ating table, yung iba't ibang assumption ng number ng kliyente sa isang buwan. Assumption lang po yan. At sa kanan naman ay kung magkano yung tatanggaping sweldo ng secretary. So, makikita natin no, dito sa ating sa ating table, kahit na anong mangyari, kahit 100, 200, or 800 pa ang kliyente ng law firm, yung tinatanggap na sweldo nung ating secretary ay pareho lang.
10,000 lang siya ng 10,000. So, ito pong pasweldo sa secretary is an example of a fixed cost. Hindi siya nagbabago kahit ilan ang kliyente. Tingnan naman natin yung graph, no? Ano ang magiging itsura ng ating graph kapag inilagay natin doon itong ating fixed cost. So, here is the graph. So, kagaya ng nasabi ko kanina, sa baba, ito number of clients. At dito sa kanan ay kung magkano yung cost. So, dito nga sa atin, yung monthly salary nung ating secretary. So, papansin natin, no, kahit pataas, yung pagpapuntang kanan, pataas yung number of clients, yung salary ng ating secretary ay pareho lang. Ayan. Kaya straight line lang siya. So, ganito po ang itsura ng graph ng fixed cost. Straight line lang po siya kasi nga, excuse me, hindi nagbabago yung kanyang amount kahit ano pa or kahit ilan pa ang kliyente. We will now proceed to the next cost which we call the variable costs. So how do we define it? These are costs that in total changes in direct proportion as the level of activity changes. So, ito po ay exactly kabaligtaran ng fixed cost. Kung ang fixed cost hindi nagbabago kahit anong mangyari, itong variable cost, nagbabago siya, sumasabay. So, pag tumaas yung cost driver or yung level of activity, tataas din yung total variable cost. Indirect proportion. Anong ibig sabihin nun? Pag nadoble yung cost driver or yung level of activity, madodoble din yung variable cost. I want you to read this example silently. So, ayan. Ang pinag-uusapan naman natin dito, yun daw mga part-timers nung law firm. No? Mga lawyers na part-timers. Binabayaran daw sila on a per hour basis, 400 pesos. So, lalabas ngayon, dahil per hour yung kanilang bayad, kapag mas marami silang oras na ginugol sa law firm, mas malaki ang bayad nila. Tingnan natin yung table nung cost na ito at yung graph. So, ito po yung ating table. So, sa kaliwa pong parte, yung number ng oras na ginugugol ng mga part-timers dun sa law firm. At doon naman sa kanan ay yung total ng ibinabayad sa kanila. So, dahil nga sila ay paid 400 pesos per hour, kaya naman, yung computation natin, 100 times 400 is 40,000. Doon naman sa 200, 200 times 400 is 80,000 and so on and so forth. So ano yung napansin natin dito? Okay. Kapag nadoble yung number of hours na ginugol ng mga part-timers, tinan nyo ito, from 100 naging 200, ay nadodoble din yung professional fee. Yan, no? The total professional fees double. So, kung ito ay nadoble, from 100 hours, naging 200, yung professional fee na ibinabayad sa mga part-time lawyers ay nadoble din, from 40,000 to 80,000. Yan po ang characteristic ng variable cost. Kapag tumaas yung cost driver, tataas din yung total niya at in direct proportion. Kagaya nito, nadoble yung hours, nadoble yung total. So, pag inilagay natin sa graph ang variable cost, ganito po ang itsura niya.
Yan. So, dito baba again, yung number of hours na pinaglingkod ng mga part-timers at dito naman sa pataas, yung cost. So, makikita mo, di ba? Habang papunta siya sa kanan, habang pataas yung number of hours na sinuserve nila, ay pataas din yung amount ng professional fee. So, yan po ang variable cost. The next item that we will talk about is the semi-variable cost. The definition, these are costs that are variable in nature, but its rate of change is not constant. So, may pagkakatulad siya sa variable cost. Tumataas din siya kapag tumataas yung cost driver. Pero anong pinagkaiba nilang dalawa? Si variable cost, ang pagtaas niya, directly proportional sa pagtaas ng cost driver. Samantalang itong si semi-variable cost, tumataas siya pero ang rate of change is not constant. Ibig sabihin, hindi ito proportional. So, yun ang pinagkaiba nilang dalawa ni variable cost. Again, si variable cost, ang pagtaas niya directly proportional sa pagtaas ng cost driver or level of activity. Si semi-variable cost, tumataas siya pero hindi siya directly proportional sa pagtaas ng cost driver. Pakibasa po itong example na ito. So, ayan. So, ito po ay pagbili ng bond paper. So, meron silang kontrata, no? So, ang nasa kontrata nila, dun sa unang 100 na rim, ang ibabayad ay 300 per rim. Pero dun sa pang 101 hanggang 200 na rim, mas mura, 280 per rim na lang. At dun sa 200 first hanggang sa pang 300 na rim, 260 per rim na lang. So, tingnan natin ang computation ng total cost ng bond paper using a table. Ayan. So, dun sa pinaka first column natin ay yung total number of rims na binili. So, assumption lang natin yan, no? In-assume ko lang, 100, 200, 300. At sa pinaka kanan naman, dito sa fifth column, ay yung total ng magagastos. So, kung bibili lang tayo ng 100 na rim, ang ating magagastos ay 100 rims times 300. So, that's 30,000. So, yun ang magagastos natin, 30,000. So, yun din po yung computation natin para doon sa natitirang dalawa pa dito na 30,000. Yan. So, ang computation po ng column na to, yung first 100 ay 100 rims times 300 per rim. Doon naman sa second assumption, paano pag 200 na? Di ba? Ang kontrata nila, mula sa 100 first hanggang sa 200 or pang 200 na rim, ang ibabayad na lang ay 280. Doon sa first 100, 300 per rim. So, eto po yung computation niya. Okay, so, doon sa first 100, same, 30,000, kagaya nung kanina. Pero yung susunod na 100, ang computation natin is 100 rims times 280 per rim, 28,000. So, ang total ng magagastos natin sa pagbili ng 200 rims ay 58,000. Yan. So, ano yung napansin natin? So, dumoble yung number of rims from 100 naging 200, pero yung cost hindi doble. 30,000, hindi siya naging 60, kundi 58,000 lamang. Okay. Continuing the discussion, paano naman kung ang bibili natin ay 300 rims? So, ayon sa usapan, yung pang 200 first hanggang 300 rims ay 260 per rim. Kaya ang magagastos natin dun sa third 100, yung third batch na 100 ay 26,000 computed 100 rims times 260. So, ang magiging total na pag 300 rims ay 84,000.
Ito. So, ano yung na-observe natin? Ayan, ito, na-point out ko na siya kanina. Na-double yung number of frames from 100 to 200. Pero kung mapapansin mo yung total cost, tumaas, pero hindi doble. 30, naging 58. So, hindi siya naging 60. 58,000. Ayan nga, the number of frames doubled, the amount increased, but not twice. So, ganun po ang behavior ng semi-variable cost. At kung ilalagay natin siya sa graph, ganito po ang kanyang itsura. Ayan. Kung mapapansin natin yung line, tumataas siya. Pero habang tumataas siya, yung kanyang slope, bumababa. Kumbaga, parang unti-unti siya nagpa-flatten. Kasi nga, yan, yung level ng pagtaas or yung rate ng pagtaas ng semi-variable cost ay hindi directly proportional sa pagtaas ng cost driver. So, ayan, pag ganyan siya. Yan. So, a semi-variable cost, pwede rin pong ganito ang maging itsura niya. So, ano naman po yan? Tumataas din siya, pero yung rate ng pagtaas niya ay taas din. Ayan, o. So, mas nagiging steep yung kanyang pagtaas. So, pagka ganyan, semi-variable cost din po yan. So, this end the first part of my presentation. So, I am now instructing you to continue watching the second part of this presentation. Thank you.